Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kamusta kayo? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magla-live tayo at mag-upload ng mga short video. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig, itong kaso ni Magalong na agad-agad po siyang sinibak. Maniwala kayo, nag-resign? Impossible dream. Pinaiimbestigahan siya ng Malacanang. Pinapaimbestigahan siya ng Malacanang sapagkat hindi niya po dinisclose na mayroon po palang na kontrata between local government of Baguio at mga Diskaya sa pagpapagawa po ng kanilang tennis court. So, yan po, at again, yung sinasabi nila na walang conflict of interest, mayroon talaga. Kasi lumalaban ka sa korupsyon, pero bakit mo hindi inamin bago mo tanggapin ang posisyon bilang advisor? Kaya ikaw Magalong, madunong ka din, madungas ka rin, Kasi, simple-simple lang naman yan. Tapos ngayon, nagngangangaw na naman siya. Grabe daw po kalalim ang korupsyon. Dapat kahit wala ka na, hindi ka na advisor, special advisor sa ICI, dapat pangatawanan mo ang calling mo kasi tinatawag ka na ng iba na champion against corruption ka, di ba? So dapat wag kang magpahinga. Wag kang matakot. Problema kasi sa iyo Magalong, salita ka ng salita, ang ingay-ingay mo sa social media, pagkatapos ikaw pala ay nakipag-transaksyon ka din sa mga Diskaya. Tapos, una-unahan mo pa ang magiging resulta ng investigasyon sa lahat ng flood control projects and infrastructure projects ng Department of Public Works and Highway. Nataranta ka siguro, nabuking ka kasi kaya nagkukumahog ka na i-defend na malinis po yung transaksyon ninyo sa mga Diskaya sa pahalagang 110 million. Kahit sana malinis pa yon, huwag ka sanang mag-defend para hindi ma-compromise ang resulta ng investigation. You didn't disclose fully kung ano po yung mga nalalaman mo. So, ibig sabihin, selective. Uso kaya yung selective, no? Pagbigay ng information, may selective amnesia. May selective affidavit. May selective accusation. So, those are the things that hindi na-anticipate ni Magalong. Alam mo na korupsyon ang nilalabanan ng presidente. Ngayon, kung ano po yung mga nalalaman mo, Mr. Magalong, ay dapat maging matapang ka, magtestigo. Wala kang dapat katakutan kay presidente na nagbigay sa iyo ng go signal. Now, ito na namang mga buang, katulad ni Rowena Guanzon, kaya daw nag-resign si Magalong dahil na-discover ni Magalong na involved ang Marcos administration. Yan ang sinasabi ng mga Duterte diehard supporters ng mga alinganga, ng mga baho putay. Yan ang sinasabi ng mga alinganga nga baho putay, ng mga baho tarugo nga mga Duterte diehard supporters. Gaminango lang. Kaya daw po nag-resign si Magalong bilang special advisor sa Independent Commission for Infrastructure dahil unti-unti nang nalalaman ni Magalong na involved ang mga kaalyado ni PBBM. Wala ngang pakialam ang presidente kahit nga sino nga nakaalyado. Bakit kayo matatakot na pangalanan? May napangalanan na ba si Magalong? May naibigay na ba si Magalong na talagang mga pangalan? Na talagang tinapangan niya yung loob niya sa social media? Sa news at saka print media? Parang wala Basta sabi niya lang may involved ng mga congressman, ganito yung eskema, wala kwenta na. Yung mag-explain ka kung paano sila nangurakot, walang kwenta na. Ang gawin mo, wag mong explain kung ano yung sistema ng pangungurakot ng mga politiko. Tombukin nyo kung may ebidensya kayo sa mga politiko. Kay naghihintay kami. Kay total yan man din ang sinasabi po ninyo na marami po kayong mga alam. Hindi namin kailangan yung explain ninyo sa hearing, explain nyo sa media, ganito ang pamamaraan. Understandable na yan na may paraan sila. Ang mahalaga po dito is
Sino ang gumagamit ng ganyang mga pamamaraan? Sino nakipagsabwatan ng mga politiko, mamambabatas, mapasenador, makongresman man, mapamayor, mapagobernador, sa mga kontraktor? Bakit nagkakaroon po ng every year na lang, merong mga substandard at mga unfinished, incomplete, hindi na simulan, pero kompleto ang report. Kaya nakakabayad. So, hindi namin kailangan yung ganito ginawa nila, ganito sa bidding, whatsoever. We already know about it. Ang amin dito is dapat sana, bago kayo magsalita, huwag niyong paasahin ang taong bayan. Kailangan namin ng pangalan para kami ay tutulong kalampagin ang husgado ng Pilipinas na kapag nasampa na ang kaso sa mga animal na mga yan, na mga kawatan na yan, malalaman po ng taong bayan. Okay? So yun po yung mga natin. Kaya ikaw Magalong, huwag ka nang mag-ingay-ingay dyan kung wala ka mang maibigay na pangalan. Kung bunganga lang man, walang kwenta yan. Hindi kami magiging bilib sa mga ganyan. Sabihin mo, ang lalim talaga. Hindi ko talaga dali maisip, bla 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 bla. Gayahin mo ang aksyon ng Department of Public Works and Highway. O, tingnan mo si Vince Dizon. Pag makikita niya, automatic pinapashokos order niya. Katulad yung director dyan sa may regional director ng DPWH dyan sa Region 11. Na kung saan na-discovery po dyan sa ilang bahagi po ng Region 11, particularly sa Davao Occidental, yung mga hindi pa nasimulan, kompleto na yung bayad. And kung nasimulan man, late. No? Kasi nagkaroon na po ng investigation, nagkabukingan na, kaya yung 2022 sinimulan, ngayon lang 2 linggo ang nakaraan. Subistado pa rin. Mga kamunting tinig yun ngayon ang effort. Huwag na niyong isipin. Kaya ikaw Magalong, kung may alam ka, huwag ka na mag-isip-isip kasi lahat po damay. Kahit kapatid ng presidente, pinsan ng presidente, kamag-anak ng presidente, kaibigan ng presidente, o whatsoever. Kung natatakot kayo, Pangulo po ang backup nyo. Diba? Pangulo po ang backup nyo. Ano pong kinakatakot ninyo? Kaya nga po pinaimbestigahan ni PBBMC Magalong. Sapagkat, bakit hindi niya dinisclose sa Pangulo na mayroon po pala silang ugnayan ng mga diskaya dahil nakakuha po pala ng projects ang mga diskaya sa local government ng Baguio. Doon sa ipinatayo nila na tennis court. Na inunahan na niya, paliwanag sa tao na yung pondo na yon o yung proyekto na yon ay walang nilabag na batas at sumusunod sa proseso. Legal daw po. Ngayon, dahil ikaw ay hindi ka na advisor, mananahimik ka na lang. Abay, tapusin mo ang nasimulan mo, Magalong. Huwag ka ma-frustrate. Total, nagagaling-galingan ka man. Katulad kayo ni Toby Tiangco. No? Ewan ko kung ano ba yung mga motibo ninyo sa buhay. Bakit bigla lang kayong ganyan? Sa kadami-dami kayo lang nagsalita. O ngayon, pasalamat ang tao na naniniwala sa inyo, lumalaban kayo sa korupsyon, pinapaliwanagan nyo kami, pero dapat hindi kayo tumigil kasi kayo pong nagbukas nito, no? Sumunod kayo sa sinabi ng Pangulo na imbestigahan ang lahat. Okay? Pero kung pabida-bida lang naman, madali kayong mawala ng drive niyan and determination, so magsa-stop kayo expose. Pero yung kay Magalong, wala pa akong nakitang mabigat na exposition. Oo, nilalabanan niya yung korupsyon. Pero sinong korap? Unlike po sa Department of Public Works and Highway, total revamp. May mga name na mga mini-mention. Tulad po sa ginawa ng Department of Justice ngayon, iniimbestigahan lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects na yan. Kaya nga po ngayon, tingnan mo, pag mag-realize itong sinabi ni Senator Panfilo Lacson na almost all senators sa 19th Congress involved sa budget insertion, naku, wala nang senador na matitira sa Pilipinas. Puro na sila ipa-freeze yung assets nila. O aside sa freeze ang assets nila, kasuhan pa sila kapag yung kanilang na-insert na pondo na amounting to 100 billion worth of items,
kasali pa pala doon ang flood control, ghost projects at saka substandard, ay abay. Pwede silang kasuhan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi tutuntunin man yan. Baka sa mga susunod, kasi nakafocus pa lang sa mga diskaya, baka sa iba na mga kontraktor, maliit man o malaki, doon nakakomisyon itong mga senador na ito sa 19th Congress na responsable sa pag-insert ng pondo amounting to 1 billion worth of items. Okay? So yan mga kamunting tinig, and baka sa susunod si Magalong ang isi-settle down dyan. Pasensya sa mga supporter ng mga Magalong dyan masyado kasing ingay, masyado kasing pabida-bida si Magalong. Ang mali lang niya, bakit hindi po niya sinabi? Bakit hindi po niya dinisclose? Malinis man sa tingin niya mga diskaya o hindi, dapat sa proper forum niya sinabi yon. Alam mo naman yung media, madali mag-pick up, madali mag-twist ng mga informations. Ang problema kay Magalong, naging mayabang siya. Ang problema kay Magalong, naging nagkumpiyansa siya. Na wala naman siyang mabigat na mga pangalan na napangalanan. Mayroon ba? Sige nga, paki-comment nga kung mayroon po mga mabibigat na mga tao o mga pangalan na nabanggit ni Magalong o puro lang po sistema ng korupsyon. Kuno may nadidiscobre. Kaya nga with all the mayors, siya lang nakadiscobre. Parang katulad sila ni Tiangco gumalaw. With all the congressman, si Tiangco lang ang ganan. Oo, wala problema na happy tayo kasi may naninindigan sila. Pero parang questionable. Parang kaduda-duda. Katulad niyan, si Magalong lang naglakas ng loob, magsabi. Tapos wala namang mga pangalan. How Magalong able to know that? Di kaya mayroon po siyang nagtimbre sa kanya? Nan. Yan po mga kamunting tinig. Okay, sino? Sino mga koneksyon niya? So yan mga kamunting tinig. Kaya pala pinaiimbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos si Magalong sa legal team. It's because he didn't disclose kung ano man yung mga transaksyon nila ng local government unit at the same time between the diskaya. Ang tanong, hindi kaya nangumisyon si Mayor? Wala ba siyang komisyon doon? 110 million, walang irregularidad, walang problema. So meaning, malinis talaga. Okay, maglalabas po yan. Kaya lang, syempre, ayun, ang nangyari, sinibak. Kung maniwala na nag-resign. Yung resign, that is what we call graceful exit. Yon. Kasi, sibak ka, pero mag-render ka ng resignation mo para parang halos hindi nakakaya sa'yo. Pero abangan natin, iimbestigahan ba ni Senator Panfilo Lacson si Magalong? Abangan natin ang susunod na kabanata. At ang tanong, sino ngayon ang papalit bilang special advisor? Okay? At the same time, investigador pa na makakatulong po sa miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. So maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga maiikling talakayan dito po sa ating Munting Tinig channel. Once again, huwag kalimutan, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios!